Inaalam ngayon ng mga otoridad ang pagsulpot ng isang barko ng China Coast Guard batay sa tracker sa San Felipe, Zambales kahit wala naman ito roon. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng kaso ito ng spoofing o pamemeke. Nakatutok si Joseph Moro. Palaisipan sa mga residente ng San Felipe, Zambales ang pagsulpot ng isang umunong barko ng China Coast Guard na may body number 21543 umaga ng December 10. Lumabas yan sa AIS tracker na ginagamit ng mga residente sa kanilang pagmamonitor ng dredging activities sa lugar. Batay sa tracker, may 4 na iba pang barko sa lugar. Inireport ito ng mga residente sa Philippine Coast Guard sa Zambales at nang tingnan ulit ng Philippine Coast Guard ang lokasyon ng sinasabing barko ng China Coast Guard. We have located the vessel of concern, but it is near Hong Kong, yung sa Guangzhou nga. So it could not have been in that particular location. I would suggest, unless someone in the area had a visual sightings on the vessel, it's a glitch. Nasa lugar ng mga panahong yun ang BRP Teresa Magbanwa at rumesponde rin ito. Nakita rin nung una ni BRP Teresa Magbanwa ang signal galing sa umunoy CCG 21543. Pero pagdating nila sa lugar, 3 barkong may Philippine flag pero Chinese company owned ang kanilang nadatnan. Ininspeksyon ng PCG ang isa sa mga barko na andakang at wala silang nakitang irregularidad. These are Chinese operated dredgers. No? And according to the report of the commanding officer, Teresa Magbanwa, some of the crew are Filipino, some of them are also Chinese nationals. There is a possibility that these dredgers, that are being used in Manila Bay were also being contacted by the Chinese Coast Guard to do AIS spoofing for them. Probably to create panic sa publiko, also to deceive the authorities. Katunayan, sa tracking na ibinahagi ng PCG, halos buong mundo na ang naiikot ng umunoy CCG 21543 sa loob lamang ng maikling panahon. Paglabag daw ito sa International Convention for the Safety of Life at Sea. Sinusubukan pa naming kunan ang pahayagan Chinese Embassy kaugnay nito. Kaya panahon na raw para imbestigahan ang aktibidad ng mga barkong pandredge, tulad raw ng panawagan ni Senador Risa Ontiveros na nangangamba na ginagamit na rin ng mga ito para mag-espiya sa bansa. The Philippine Coast Guard has the authority to board and inspect all these dredger vessels, especially so that AIS is actually one of the requirements, as part of the SOLAS Convention. Samantala, sa harap ng United Nations General Assembly, iginit ng Pilipinas na teritoryo ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc sa Zambales, batay na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi rin ni Philippine Ambassador to the UN Antonio Lagdameo na mga bagong batas na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ang nagpapatibay sa pamamahala ng Pilipinas sa ating karagatan. Ang inilabas daw ng China na baselines na sakop ng Baho de Masinloc ay paglabag sa UNCLOS at naglalagay sa alanganin sa international order. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.